Brother Darwin, may pangalawang tanong po ako. Yung ano po ba, yung kasi nanood kasi yung ano yung kang Father Amor, yung ginagamit nila parang iba yung ano nung yung handbook na ginagamit din natin ngayon po na Hmm. deliverance prayer po. Yung tanong mo, Yes po. yun po. So, unang-una, marami namang formulated prayer about deliverance prayer. No, marami. Dito sa atin, may solemn exorcism, meron ding ordinary, minor exorcism, meron ding major exorcism. So marami kapatid, may iba't iba, may Saint Anthony the Prayer of Deliverance, meron din kasing Benedict. Ang dami, hindi lang isa. Okay po. Kapatid. Pangatlo ko pong tanong po, mamaya na lang po sa offline kasi kang Paladiando. Sige po, Sige. salamat God po, bless, Father Brother Darwin. Henry. Thank you. Milano. Thank you. Jeffrey Umbal, good evening. Hello, good Recording in progress. Sige bro, go ahead. Hello po, good Recording evening po. stopped. Yes, good evening bro, go ahead. Ang tanong ko po kay Father Darwin kung okay lang po ba na i-deliverance ko ang aking pamangkin? Okay lang po ba bro? Pakitanong po kay Father Darwin. Okay. Salamat bro. Unang-una bro, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. And then the order of deliverance, protection, consecrate, renouncement of the occult, involvement, Opo, nagawa na po namin yun, Father. Nagawa na po namin yun, yung renouncement at saka ano yung nangyari care. sa ano mo? Anong nangyari sa ano yun? Yung pamangkin mo? Wala naman po, Father. Yung tanong ko lang po kung in case po ba na magkakasakit siya, pwede po ba siya na i-deliverance ko? Meron kami mga cases na diniliberance nila at gumaling talaga. Hindi anak talaga yon, hindi isang minatilyo na pumupunta dito. Diniliberance yung nanay niya. Alam mo, completely healed. May lumabas pa na mga 1 month yon. 1 month yan na nandun sa hospital. Walang findings, walang diagnosis. Hindi ako makapunta sa kanila dahil taga-Pilar. At sinabihan ko, your mother should receive the sacrament of confession as well as the anointing of the sick. Yes. Especially the Holy Eucharist. Dahil hindi na makapunta yung nanay. Hindi na makatayo. Lagi nang nakahiga. Siya ang nag-deliverance sa kanyang bahay. Siya ang nag-deliverance sa kanyang nanay. Dahil hindi ako makapunta. At wala namang pupunta na deliverance minister dahil ilan lang ng mga deliverance ministers. Alam mo kapatid, completely healed yung nanay niya. Namangha yung tatay niya dahil merong lumabas na mga insekto. Just imagine anak lang yun, no? Pero bakit ba naging may authority siya? Dahil sa kanyang kaalaman. Knowledge is power. Knowledge is power. No? Knowledge is power. At alam niyo kapatid, grabe yung tuwa niya. Grabe yung sigla niya. No? Because we are baptized. Saan ba nagaling yung kapangyarihan natin? Through baptism. Pangalawa, through the sacrament of confirmation. Saan pa? Sacrament of confession. Saan pa? The Holy Eucharist. Meron nga nagtanong sa akin Sabi niya, Father, saan ba galing yung kapangyarihan mo? Alam mo, Father, yung lolo mo makapangyarihan talaga. Bago namatay yung lolo mo, naipangsa talaga yung yung kapangyarihan niya. Kaya nga maraming nagamot mo. Maraming napalapit sa demonyo. Sinabihan ko yung parokyano ko, alam mo, yung kapangyarihan ko ay hindi galing ni lolo. Ang kapangyarihan ko ay galing sa sakramento ni Kristo.
bautismo, confirmation, confession, Eucharist, and then I am ordained as priest. So yung kapangyarihan natin, kapatid, saan galing? Hindi galing sa iyo. Galing kay Kristo. Saan natin matanggap yan? Hindi ni lolo, hindi ni lola, hindi sa imahe ng mga larawan. Galing talaga sa sakramento. Concrete yan, kapatid. Dahil tangible yung binigay ni Kristo na mga signs. Ay, tinatawag natin na 7 sacraments. Kapatid. Pwede. So okay lang po ba yun, Father, na i-deliverance ko yung pamangkin ko? Pwede. As long as you receive the sacrament. Yung turo niyo po na yung cares ay ginagawa ko po naman yun. That's Monthly po ako nagkukumpisal at kanang simba kada Domingo, unya kanang rosaryo kada adlaw, unya napod ko yung mga sakramental diri. tuloy ka, kapatid. So, Yan. Ano pa? rosaryo Tanong mo. kada adlaw. So okay ra ba nga okay ra ba nga mao na lang nga mao to siyang akong pamaagi nga gamiton aron maka deliverance ko sa akong pag-umangkon? Pwede tayo. Our power is from Ah. Christ. And your relationship to Christ. Unang-una, baka magtaka kayo. Parang sa isip lang yan ni Father Darwin. Saan yung document mo, Father? Dito. Ito, sa page 22. Basahin ko, ha. Unang-una, Okay po. para saan itong aklat na ito? Una, these deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Unang-una, para sa pari ito. At sa mga religious, mga pari na misyonaryo, at na yung mga madre. Secondly, para saan? For lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Pwede yung mga lay communities. Hindi pare, lay community. Pangatlo, para saan itong aklat na ito? Lastly, for the individual lay Catholic. The lay individual Catholic. These prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. Merong word of caution si Father Siquea. Sabi niya, a word of caution is in order here. When I say individual lay Catholic, anong kahulugan niyan? Persons, I mean those who are practicing Catholics. Because first, it's dangerous to tangle with the devil has no real. Yung binanggit, huling bahagi sa binanggit niya, practicing Catholic. Ano po yung practicing Catholic? Hindi lang sapat na nagsimba linggo-linggo, ha? Una, yung nangungumpisal talaga, kung maaari, monthly confession, rosary together with the family, kung maaari, araw-araw ang pagsimba. Pero, as practicing Catholic, kung maaari, walang mortal na kasalanan. Yun ang caution na inalagay diyan. Brajando? Okay, Jeffrey Umbal. Okay po. So, nawala po ba si Father Darwin? Yan, kakabalik lang. Okay po. Hello, Father Darwin. Ikatlong tanong mo na yan, brother, ha? Pabalik ni Padre, ha? Last na lang po ko po ito na tanong kung makababalik si Padre. Father Darwin. There pa you? Hear na me. Ayun, nagbalik na. Ayun,
O, ikatlong tanong mo, Brother Jeffrey. Sinagot na ni Brother Wendell yung pangalawang tanong mo na dinugtungan ni Brother Wendell ang tanong mo. Ang sagot ni Brother Darwin. Sige, ikatlong tanong, Brother Jeffrey. Ang ikatlong tanong ko po, kung sakasakali na makapag-organize na ang parokya namin ng deliverance ministry, kasi nung nakaraang araw po ay nagkaroon po ng seminar sa about exorcism sa Cagayan de Oro na at ang nag-lecture ay si Father June Balsamo at sabi ng kasamahan ko na nakapunta doon sa seminar ay mag-o-organize daw ng deliverance ministry sa Matag Parokya. So, ang tanong ko bro, pag kami na po ba yung pag makasimula na po ba kami ng deliverance ministry ay pwede na po ba kaming mag-deliverance at mag-healing sa mga kahit hindi namin kapamilya sa ibang tao? Yun lang po. Oh, Brother Darwin. Unmute, Padre. Host ka. Hindi ka marinig. Okay. Basahin ko muli yung sinasabi ko, bro, ha. So, anong purpose nito? Secondly, itong aklat ito, lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. So, pwede na. Lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Doon sa sa Diocese of Butuan, yung-encourage ng obispo na lahat talaga, yung obispo na ang naghihikayat na lahat ng parokya ay dapat matayuan ng healing deliverance office para hindi natatakbo yung iba sa mga espiritista. No? So, ang ganda. So, how I wish na ma-establish yan. At nakasulat na dito sa Aklat ni Ezekiel, lay communities. Kapatid. Okay, yun lang po at maraming salamat, Father Darwin. God bless you. God bless you, Brother Jeffrey. Omba, Oh. Junior. Hey, thank you, Brother Jeffrey.